So, ito po yung tinatawag na market direction. Meron pong, di ba nabanggit ko sa inyo kanina, ang trend is yung market direction. Tapos, meron pong tatlo no, na magkakaibang direction. Uptrend, downtrend, and sideways. Ang uptrend po mga kapatid, ito po yung pagpataas po yung paggalaw ng presyo ng isang currency sa isang currency pairs. Ang downtrend naman po is kung pababa po yung paggalaw. And then sideways, ito po yung horizontal yung paggalaw. Ganito. Kuha niyo po. Now, to identify, no, yun pong bias o yung trend, no, ay chine-check po natin yung market structure, no. Ganito po 'yon. So, alam natin mga kapatid, ang presyo po ay hindi naman isang diretsyon pa ganyan. Kuha niyo po, ayan, no, bumababa, tumataas, bumababa. No, so to identify kung ano po yung trend, no, yung direction ay kinukuha po natin yung tinatawag na impulsive move, corrective move, impulsive move, corrective move, impulsive move. Kuha niyo po. Yung paggalaw po pamula dito hanggang dito, no, ay tinatawag pong swing. And yun pong dulo, no, ng galaw, yun po ay tinatawag na pivot. Kuha niyo po. So, pag ang paggalaw niya ay pataas, ang tawag sa kanya ay swing high. Kuha po kapatid. So, ibig sabihin, yung pinakadulo is swing high pivot. Kuha niyo po. And then, to short po yon yung nakashare po ba? Teka lang, ba't pa hindi ito nakashare? Nakashare po. Nakashare po, okay. So, para po mapaiksi po yon, no, ang tawag na po sa kanya kapatid ay swing high. Kuha niyo po. Or, pag pinaiksi pa, high pivot. High. Kuha niyo po. So, yan po yung nilalagyan ng H, na symbol na H. Ibig sabihin, high. Tapos, pag pababa ang direksyon, yung dulo nun ay tinatawag po na swing pivot low or swing low or low pivot. Kuha niyo po. Kuha kapatid. So, ito ay swing high, swing low, swing high. Kuha niyo po kapatid. And then, kapag po yan ay minarking na, ito po ay i-consider na high. Kuha niyo po. O swing high. And then dahil ito po ay mas mataas po dito, ang tawag na po dito ay higher high. Kuha niyo po. And dahil ito ay mas mataas dito, ang tawag din po dito ay higher high. Kuha niyo po. And then ito po again is swing low pivot. Kuha niyo po. So, papansin niyo, mayroon din dito yan. Dito naman siya nanggaling. Ano ho? Yan, ganyan. Di po ba? So, ganyan naman siya nanggaling. Ano po? So, ito po ay another. Ito po yung tinatawag naman na low pivot. Kuha niyo po, yung pinanggalingan ng swing high, yun po ay low. So, ang tawag po dyan ay low. Kuha niyo po. And then, dahil ito po ay mas mataas kaysa dito sa previous na low, ang tawag po dito ay higher low. And dahil ito po ay mas mataas dito, then ito po ay another higher low. So dito po, kapag po ang isang market, no, ang market structure ay nakakabuo po ng higher high, kuha niyo po, and then higher low, kuha niyo po, yan po ay tinatawag na uptrend or bullish market. Kuha kapatid. Nasundan po? Kuha. Pag may higher high, higher low, higher high, higher low, yan po ay uptrend. Now, kailan considered na uptrend na? Kailangan po kapatid, magkaroon siya ng 2 cycles. So, kuyatan na yung 2 cycles. Kapag po nagkaroon ng isang impulsive move, tapos corrective move, o phase 1, phase 2, yan po ay isang cycle. Kuha niyo po? Kuha po ba? Kuha. Kuha? So, sabi natin, pag nagkaroon ng dalawang cycle, then that is a confirmed bullish trend. Kuha niyo kapatid. Question po? Wala pa naman? Okay na.
Okay. So now, kung halimbawa from higher high, ano po, nagkaroon naman po siya bigla ng lower low. Kasi ito po is lower than this one. So, ayan. So, low. And then nagkaroon ng lower high, lower low, lower high, lower low. Kuha niyo po, nasusundan. This is lower than this one. So, lower high. This is lower than this one. So, this is lower low. And another lower high. And then this is another lower low. So kapag naman po nakakabuo ang market ay nakakabuo naman ng lower high plus lower low, kuha niyo po, and another lower high plus another lower low, no? Siya po ay tinatawag na bearish or downtrend market. Kuha niyo po. Yes po. So, higher high, higher low, higher high, higher low, that is uptrend. Pero pag pag lower high, lower low, lower high, lower low na, siya po ay downtrend. Kuha kapatid. Maliwanag po? Maliwanag. So, the same thing, kung sa uptrend, dalawang cycle, sa ano po, sa ating sa uptrend ay dalawang cycle, sa atin po kapatid na downtrend ay dalawa din po dapat na cycle. Kuha mga kapatid. So, one cycle. Kuha po. And then, another cycle. So, this is a confirmed downtrend. Kuha po. Now, kapag naman po, no, ang market ay nakakabuo ng equal high. Kuha niyo po. And equal low. Yan po ay tinatawag na sideways. Kuha niyo po. So may dalawang klase po ng sideways. Yung isa is ranging kapag equal high and equal low. And may tinatawag na choppy. Ang choppy naman kapatid is hindi lang siya nakakabuo ng higher high, higher low. Kasi pag tapos niya makuha ng higher high, higher low, nagkakaroon agad siya ng lower high and then lower low and then another high, low. Nag-guess niyo po, hindi siya nagkakaroon ng dalawang cycle na higher high, higher low, nor lower high, lower low. So both of these are called sideways. Ito po yung tinatawag na ranging, ito yung tinatawag na choppy market. Naintindihan niyo po? So ang tatandaan niyo lang po mga kapatid, no? Kapag uptrend, ang position ay long or buy. Pag downtrend, ang position ay sell or short. Kapag sideways, no trade. Kopya. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe para mas marami pa tayong maabot na bagong Forex traders at matuto tayo ng sabay-sabay. Kung gusto mo namang maging funded trader at makapag-trade ng malaking kapital gamit ang puhunan ng iba, i-click mo lang ang link sa ibaba para makapagsimula sa ating mga partner prop firms. Panoorin mo rin ang iba pa nating videos dito sa channel. At mag-iwan ka na rin ng comment kung anong topic ang gusto mong gawin ko para sa'yo. Kita-kits sa susunod na video.